What should be very clear today is we are writing to Secretary Remulla and I am not stepping down. Sa halip na bumaba sa pwesto, inatasan ni Garcia ang kanyang kampo na maghain ng motion for clarification sa Department of Interior and Local Government. Nahaharap ang gobernador sa mabibigat na reklamong grave abuse of authority, gross misconduct, at serious dishonesty kaugnay sa umano'y illegal na pagbibigay ng special permit sa isang construction company. Sabi ng ombudsman, malinaw ang paglabag ni Garcia sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Hindi ito ang unang beses na kwestiyon ang integridad ni Garcia. Noong 2012, sinuspindi rin siya dahil sa grave abuse of authority matapos ilipat ang provincial na budget nang walang basbas ng sangguniang panlalawigan. Bukod dito, naharap din siya sa mga kasong administratibo at graft na umaabot pa sa Sandigang Bayan. Sa kabila ng malinaw na batayan ng suspensyon, pinapalabas ngayon ng kanyang kampo na hindi ito maaaring ipatupad dahil sa election period. Isang taktikang tinutuligsa ng mga legal expert bilang desperadong paraan para makaiwas sa pananagutan. Para naman sa mga Cebuano, ang tahasang pagtanggi ni Garcia na sumunod ay malinaw na kawalan ng respeto sa batas na nagpapahina sa tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNI News.